Tahimik na nagpalakad-lakad ng paulit si Cindy sa sala ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ng paulit-ulit ang kanyang relo. 11:00 na kasi ng gabi at hindi pa umuwi ang nobyong si Aris. Maya-maya lang ay bigla niyang narinig ang tunog ng susi sa pinto. Agad siyang napatigil sa paglalakad at tumingin sa direksyon nito. Pagbukas ng pinto, tumambad si Aris na mukhang pagod pero may hawak na supot ng bulaklak at isang maliit na kahon. "Sorry, late ako," bungad ni Aris habang inilalapag ang bulaklak sa mesa. 11:00 na, Aris! Saan ka ba kasi galing? Ani Cindy na halatang naiinis pero may halong kaba sa boses. Ngumiti si Aris ng pilit. "Basta may inaasikaso lang ako." "Aris naman, 3 gabi ka nang late umuwi. Sana naman maisip mo na may naghihintay sa'yo dito sa bahay. Nag-aalala din ako sa'yo." Saad ni Cindy. Live-in sila ng nobyong si Aris at 4 na taon na din ang kanilang relasyon. Kaya naman ang dami na nilang mga memoryang magkasama. "May inaasikaso nga lang ako." "Ano nga yun?" "Lintik naman, Cindy, oh. Pagod ako galing sa trabaho tapos bubungaran mo ako ng lintik mong bunganga." Napatingin si Cindy kay Aris, bahagyang nabigla sa biglaang pagsigaw nito. Pero sa halip na tumigil, mas lalo siyang umalma. "Lintik? Bunganga? Wow, Aris! Ako na nga itong nag-aalala sa'yo, ako pang masama. Hindi ko pa nga sinasabi yung mga hinala ko eh. Sinisigawan mo na ako? Ano, may tinatago ka ba?" Tumikhim si Aris at nag-iwas ng tingin. "Tinatago? Wala nga. Pwede bang kalmahan mo muna, Cindy?" "Kalma? 3 gabi ka na ngang parang multong biglang sumusulpot sa madaling araw na parang..." Napahinto si Cindy nang biglang lumuhod si Aris sa harap niya. Muntik nang mabitawan ni Cindy ang hawak niyang throw pillow. "Ano na namang drama mo, Aris?" Biglang inilabas ni Aris ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Eto kasi," sigaw niya habang nanginginig pa ang kamay habang inaabot yun kay Cindy. Napanganga si Cindy habang nakatitig sa maliit na kahon. Tumatango-tango si Aris. Nagmamadaling binuksan niyon at tumambad ang isang susi. Seryosong tinitigan ni Cindy ang susi na para bang hindi sigurado kung matutuwa ba siya o maiinis. "Susi? Aris? Seryoso ka ba? Akala ko singsing na yan." "Uy, ano bang iniisip mo?" Natatawang reaksyon ni Aris sabay kamot sa ulo. "Susi ng bagong kotse natin to. Ilang buwan ko tong pinag-iipunan para sorpresahin ka. Kaya ako late lagi. Inaasikaso ko to." Napalitan ng pagkagulat ang inis ni Cindy. "Kotse? Aris, hindi naman natin kailangan ng kotse ngayon." "Alam ko, pero naisip ko, deserve mo to. Deserve natin to. Para di ka na magtiis sa pag-commute araw-araw. Sorry kung nag-aalala ka. Pero sana ma-appreciate mo kahit papaano." Napabuntong hininga si Cindy pero hindi niya mapigilan ang isang ngiti. "Kotse pala eh. Pero dapat sinabi mo na lang para hindi ako dito magmukhang baliw kakaalala sa'yo." Natawa si Aris at hinila siya papalapit. "Pasensya na babe. Next time, bibili na lang ako ng singsing." Napailing si Cindy habang pilit na pinipigilan ang ngiti. "Aris, ikaw talaga. Seryoso? Kotse mo na bago singsing. Baka baliktad ang priorities mo." "Hoy, practical lang ako," sagot ni Aris. Nakangiti na rin habang hinahawakan ang magkabilang balikat ni Cindy. "Ayoko kasing lumuhod sa harap mo nang walang matinong plano. Ayoko ring magmukhang promissory note ang proposal ko." "Ah, ganon." Sumimangot si Cindy pero halata sa boses niya ang pagtitimpi ng tawa. "O sige, paano na to? Kotse na lang ba ang commitment mo sa akin? Paano yung 4 na taong nating relasyon? Magiging road trip na lang?"
Biglang nagseryoso si Aris at inilagay ang mga kamay sa balikat ni Cindy. Babe, joke lang lahat yun. Alam mo minsan nakakainis ako pero tandaan mo, ginagawa ko to dahil gusto kitang bigyan ng magandang buhay. Gusto kitang maging masaya. Hindi nakapagsalita si Cindy dahil naantig siya sa sinabi ng nobyo. Pero bago pa maging sobrang emosyonal ang lahat, biglang tumikhim si Aris. Pero promise, next nito, sing-sing na talaga. At hindi na ako tatagal ng 3 gabi sa overtime ulit. Promise. Napahalakhak si Cindy. Aba, dapat lang. Binatukan niya si Aris ng mahina bago yumakap ng mahigpit. Kung hindi, ako mismo ang kukuha ng kotse at ibebenta para pambili ng singsing. Natawa si Aris at niyakap siya pabalik. Deal. Pero ikaw ang magdadrive sa unang road trip natin. Dahil doon ay nawala ang lahat ng alalahanin ni Cindy. Napalitan nito ng saya habang yakap-yakap niya si Aris. Ang sweet mo pala minsan, ano? Biro niya habang humihiwalay sa yakap at hinila si Aris papunta sa sofa. Pero seriously, Aris, thank you. Hindi ko ini-expect na gagawin mo to para sa atin. Minsan lang ba? Grabe ka naman, ang dami kong points ngayon. Dapat dagdag pogi points na to. Napatawa si Cindy habang umupo sa tabi niya. Oo na, pogi ka na ulit. Pero next time, mag-update ka naman kahit papano. Hindi yung para akong nasisiraan ng bait, kakaisip kung saan ka na napunta. Oh, sige babe, next time, bibigyan pa kita ng GPS tracker para sure ka kung nasaan ako. Aba, lukuhan na naman na. Sabay kurot kay Aris sa tagiliran. Aray, joke lang. Hirit ni Aris habang tumatawa. Pero sa kabila ng tawanan nila, kapwa nilang naramdaman ang init ng pagmamahalan na hindi mapapantayan ng anumang alitan. So, kailan natin makikita tong kotse? Ready na akong magro-road trip. Bukas na bukas, babe. Pero ikaw ang maglalagay ng stickers. Gusto kong may mga pangalan natin sa gilid, ha? Ikaw talaga, Aris. Pero sige na nga, basta ako ang pipili ng playlist. Natatawang nag-high five ang dalawa sabay balik sa iyakapan. Tuluyan ang nawala ang tensyon at sa halip napalitan ito ng kilig, tawa at bagong plano para sa kanilang relasyon. Nagpatuloy ang kanilang buhay at relasyon pero isang gabi ay ganoon na lamang ang gulat ni Cindy nang dumating si Aris at nagdadabog. Hindi pa naman nakapagsalita si Cindy ay binagsak na ni Aris ang kanyang bag sa sahig at padabog na naupo sa sofa. Anong nangyari, babe? Nag-aalala niyang tanong dito. Hindi ako na-promote. Lahat ng effort ko, overtime, lahat ng pagod, wala. Ang na-promote? Yung lintik kung kasama sa trabaho na mas madalas mag-break kaysa magtrabaho. Naiinis na wika nito. Sigurado ka bang mas deserving ka kaysa kaniya? Tanong niya na maingat ang tono para hindi makadagdag sa inis ni Aris. Of course! I know I'm better. Ako lang ang nagtatrabaho ng sobra. Tapos siya, magaling lang sa PR. Paano naging patas yun? Aris, minsan kasi, hindi lang performance ang tinitingnan. Alam mo yan. Baka may ibang dahilan. Huminto si Aris at tumingin kay Cindy. Dahilan? Anong dahilan, Cindy? Dahil sip-sip siya? Dahil magaling siyang magpabango ng pangalan sa mga boss namin? Ganun na lang? Aris, kalma. Naiintindihan ko yung frustration mo pero baka kailangan mong kausapin ang boss mo para malaman ang totoo. Hindi maganda yung magpapadala ka na lang sa galit. Natahimik si Aris saka hinilot ang kanyang sentido. I just feel useless. Parang hindi sapat lahat ng ginagawa ko. Hinawakan ni Cindy ang kamay ni Aris. Hindi ka useless. Ang dami mo ngang nagawa. Baka ito lang ang
pagkakataong kailangan mong gamitin para mas pagbutihin pa. Tumango si Aris kahit pa hirap pa rin siyang tanggapin ang nangyari. Salamat babe. Pasensya ka na at nadamay ka pa sa stress ko. Okay lang. Ngayon ang kailangan mo lang gawin ay mag-relax. Kumalma naman si Aris matapos ang ilang sandali ng paghinga ng malalim. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Cindy at tinitigan ito. Pasensya na babe, hindi ko sinasadya na madamay ka pa sa bad trip ko. Ngumiti si Cindy saka pinunasan ng pawis sa noo ni Aris gamit ang isang tissue. Okay lang babe, normal lang naman na magalit at ma-frustrate. Pero next time, idaan mo sa kwento, hindi sa pagdadabog. Parang magigiba yung sahig natin eh. Biro niya dito. Nagpakawala ng buntong hininga si Aris at bahagyang sumandal sa sofa. Alam mo, Cindy, ang swerte ko na nandyan ka palagi. Ikaw lang yata ang nagpapakalma sa akin kapag ganito eh. Naks, ang sweet naman. So, anong plano mo bukas? Napaisip si Aris at tumingin sa kesame. Siguro kakausapin ko si boss. Gusto kong malaman kung ano talagang dahilan at kung may kailangan kong baguhin, gagawin ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Pero bago ka magplano ng career moves, gusto mo bang magpahinga muna? May niluto akong adobo. Paborito mo. Biglang lumiwanag ang mukha ni Aris. Talaga? Paborito ko nga. Tumayo si Cindy at hinila si Aris papunta sa kusina. Sige na, kain na tayo. Hindi mo masusolusyonan ang problema mo ng gutom. Habang kumakain sila, napawi ang bigat ng araw ni Aris. Napalitan ito ng pag-asa at saya dahil kay Cindy. Ngayon, handa na siyang harapin ang bukas ng may bagong pananaw. Ngunit ang akala ni Cindy na maging maayos na ang mood ng nobyo matapos nitong kausapin ang kanyang boss kinabukasan, pero mas lumala pa. Sinubukan ng dalagang kausapin ito ngunit pinagtataasan lang siya ng boses nito. Lagi na itong bad trip, tamad pumasok sa trabaho at hindi na sweet sa kanya. Ang dati niyang masayahing nobyo ay naging tahimik at iritable. Kahit anong lambing o pangungulit niya, tila wala na itong epekto. Aris, ano pa talaga ang problema? Tanong ni Cindy isang gabi habang nagluluto ng hapunan. Hindi naman pwede na araw-araw kang ganyan. Hindi ka na pumasok. Halos wala ka nang ginagawa. Pwede ba Cindy? Huwag mo na akong tanungin ang paulit-ulit. Alam mo na ang sagot. Wala akong gana dahil wala akong silbi sa trabaho. Tumigil si Cindy sa paghahalo ng niluluto at binitiwan ng sandok. Napatingin siya sa nobyo at halatang nasaktan. Aris, hindi mo kailangang ilabas sa akin ang galit mo. Ako na lang ba ang laging pasensyosa rito? Hindi mo ba napapansin na nasasaktan na rin ako? Hindi mo kasi naiintindihan, Cindy. Hindi ka naman nasa posisyon ko eh. Alam ko, Aris, hindi ko naiintindihan lahat pero sinusubukan kong damayan ka. Hindi ako kaaway mo dito, okay? Ako yung nandito para sa'yo. Sandaling natahimik si Aris pero imbis na humihingi ng tawad, napailing ito at bumalik sa sofa. Hayaan mo na lang ako, Cindy. Pinipilit ni Cindy na huwag umiyak habang nagpatuloy sa pagluluto. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang magtanong kung kaya pa ba nilang lampasan ang pagsubok na ito. Nalulungkot si Cindy sa nangyari sa kanyang nobyo kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na pumunta sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng nobyo. Pagdating sa reception, isang mataray na sekretarya ang humarang sa kanya. Ma'am, may appointment po ba kayo? Tanong nito habang nakataas ang kilay. Wala, pero importante ito. Kailangan kong makausap si Mr. Chenver. Napatingin ang sekretarya sa kanya mula ulo hanggang paa na halatang minamaliit siya. Ma'am, hindi po tumatanggap ng walk-ins ang CEO. Pakiusap, umalis na po kayo bago ako tumawag ng security. Huminga ng malalim si Cindy pero hindi siya umatras. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap.
Tumayo ang sekretarya, waring tatawag nga ng security pero sa isang mabilis na galaw, agad dumiretso si Cindy sa pinto ng opisina ng CEO. Ma'am, hindi nga pwedeng pumasok! Sigaw ng sekretarya pero huli na. Binuksan ni Cindy ang pinto at tumambad sa kanya ang isang eleganteng opisina na halos kumikinang sa kaayusan. Sa likod ng malaking mesa ay nakaupo si Chenver, ang CEO. Matangkad, gwapo at halatang sanay sa istrektong pamamalakad. Kunot noon niyang pinagmasdan ang babaeng hindi niya kilala. Who are you and why are you in my office? Without an appointment. Malamig na tanong ni Chenver habang tumatayo. Hagyang napatigil si Cindy pero naglakas loob siyang sumagot. I'm Cindy, nobya ng empleyado niyong si Aris. Kailangan ko pong makausap kayo tungkol sa nangyayari sa kanya. Nagtaas ng kilay si Chenver at tumingin sa sekretaryang humahabol sa loob ng opisina. Ngunit bago pa man ito makapagsalita ay nagsalitang muli ang CEO na nakatingin sa kanyang sekretarya. Miss De La Cruz, pakisabi sa security na hindi na kailangan. I'll handle this. Mahinahon niyang utos. Tumingin muli si Chenver kay Cindy. You have exactly 5 minutes. What do you want to say? Napabuntong hininga si Cindy at hinanda ang sarili. Gusto ko lang pong malaman ang dahilan kung bakit hindi na-promote si Aris. Napakalaking epekto nito sa kanya at parang nawawala na siya sa sarili. Napansin ni Cindy ang bahagyang pagkunot ng noo ni Chenver. You barged into my office just to ask about an employee's promotion. That's highly inappropriate. Alam ko po, pero hindi ko na kayang panoorin siyang masira dahil sa nangyari. Alam kong hindi niyo ako kailangang kausapin pero sana marinig niyo ako. Tumahimik si Chenver pero halatang nag-iisip. Sa kabila ng kanyang ekstrektong aura, tila may nakita itong sinseridad sa mga mata ni Cindy. Sige, bigyan mo nga ako ng katangian niyang boyfriend mo na kailangang i-promote. Saad ni Chenver. Si Aris po ay matyaga, responsable at may malasakit sa kanyang trabaho. Laging bukas sa feedback at hindi takot tumulong sa ibang tao. Kahit paminsan hindi siya ang pinakamabilis pero lahat ng ginagawa niya tapat. Dahil sa sinabing iyon ni Cindy ay doon na napatawa si Chenver. So basically, you want me to promote him for being nice? Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Cindy na bahagyang naguguluhan. Nice doesn't cut it, Cindy. Hindi ako magpo-promote ng tao base lang sa pagiging mabait o responsable niya. Ang trabaho sa kumpanya namin ay hindi lang tungkol sa pagiging good o mabait. Kailangan ng performance ng results. Kailangan ng leadership. Hindi lang yung laging handang tumulong sa iba. Halos magtago ang puso ni Cindy sa mga narinig niya. Pero kung hindi dahil sa pagiging tapat at masipag ni Aris, wala kayong magaling na empleyado. Ang dami niyang isinakripisyo para lang sa kumpanya. Hindi po ba ito sapat? Gusto ko ng mga taong may vision, Cindy. Mga tao na may drive. Hindi lang yung sumusunod sa agos. I'll say this once. It's not enough. If Aris wants to get ahead in life, he needs to show me more than just being good. He needs to prove himself to me, not to you. Bumuntong hininga si Cindy. Ang dibdib niya ay parang humihigpit dahil sa sinabi ng CEO. Ngunit alam niyang may iba pang paraan upang matulungan si Aris. Hindi siya titigil at hindi sa pagkakataong ito. Kung hindi po siya magiging sapat para sa inyo, bakit hindi niyo siya tulungan? Si Aris po ang tipo ng tao na hindi susuko basta-basta. Kung tutulong po kayo, hindi lang siya ang matutulungan pati ang kumpanya niyo. I'm not here to hold anyone's hand, Cindy, but if you really believe in Aris, I suggest you help him find a way to stand out.
At kung hindi ko po siya matutulungan? Tanong ni Cindy. Then he will have to find a way to stand out on his own. Tumango naman si Cindy at akma na sanang aalis nang muling magsalita si Chandler. Do you think Aris has what it takes to really stand out? Yes. Kasi alam kong may mas malaki pa siyang kayang ibigay at patutunayan yun ni Aris sa inyo. Salamat sa oras niyo, Mr. Chandler. Aalis na ako. Pinal na wika ni Cindy at umalis. Habang pinagmamasdan ng binata ang papalabas na si Cindy ay doon na siya napailing at napangisi. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakakakita ng babaeng handang ipagtanggol ang nobyo nito. She's interesting. Nakangising bulong ni Chandler sa sarili. Nagpatuloy ang buhay ni Chandler at ang pamamahala niya sa kumpanya. Ngunit isang araw, habang nakaupo si Chandler sa kanyang mesa, abala sa mga dokumento at report, hindi niya inaasahan ang muling pagpasok ni Cindy sa kanyang opisina. Ikaw na naman? Irritabling wika ni Chandler sa dalaga. Opo, Mr. Chandler, and iisa pa rin po ang pakay ko sa inyo dito. Tumayo si Chandler at tinitigan ang babae sa harap niya. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob ni Cindy. Look, paano mo gustong matulungan siya? Kung hindi naman siya nagsusumikap, tulungan niyo naman po ang empleyado mo, sir. Wala pong gumugol ng oras para magpaliwanag sa kanya kung ano ang kulang. Hindi po siya tamad, hindi siya pabigat. Sana makita niyo yun. Tahimik na tumingin si Chandler kay Cindy at ilang segundo din ang lumipas bago siya nagsalita. Miss, kung yun ang ginagawa ng boyfriend mo, edi sana... Nakikita ko na yun. Girlfriend ka niya, yes, pero ako ang boss niya. Ako ang nakakakita ng performance niya when it comes to work. Kaya kung hindi siya na-promote, don't you think may kulang talaga sa kanya? Ano nga po yun? It's on him to find out. Now, umalis ka na sa office ko and please, next time, huwag kang papasok basta-basta. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang sagot na gusto ko. Napatiim bagang si Chandler ng mga sandaling iyon, bilib siya sa katapangang ipinapakita ni Cindy, ngunit hindi niya gusto na parabang nawawalan ito ng respeto sa kanya, gayong siya ang CEO ng kumpanya. Okay, fine. I'll give him one more chance. But it's on him now to prove he deserves that promotion. But don't thank me yet. He has to prove it. And besides, may kondisyon ako sa'yo. Umangat naman ang tingin ni Cindy. Anong kondisyon, Mr. Chandler? Gagawin ko. Sagot ni Cindy na medyo kinakabahan. Ngunit may paninindigan sa kanyang tono. Ngunit bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Chandler na magpatuloy, nakita ni Cindy ang pilyong ngiti ni Chandler na parang may mali siya. Ang mga mata ng binata ay kumikislap at tila tinutukso siya nito. I want your body. Nanlaki ang mga mata ni Cindy at sa isang iglap nagbago ang ekspresyon ng kaniyang mukha. Ngunit pilit niyang ngumiti habang dahan-dahang humahakbang palapit sa binata. Nang makalapit ay nagkunwari pa siyang may ibubulong dito, ngunit sa halip na magsalita ay bigla niyang iniangat ang kamao at sinuntok si Chandler sa ilong. Ka! Sigaw ni Chandler habang napaatras at hawak ang dumudugo nitong ilong. Bastos na si EO at isa lang ang sasabihin ko ngayon, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko yan. Sinasabi mong may kulang kay Aris? Ha? Baka ikaw ang kailangan ng pagbabago, hindi si Aris. Hindi makapagsalita si Chandler at nananatili pa ring hawak ang kanyang ilong. Manyak ka! Huling sigaw ni Cindy at nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Nang makaalis ang dalaga ay hindi maipaliwanag ni Chandler kung bakit siya napangiti ng maluwang. Well, okay, I guess I deserve that.
Kasunod niyon ay ang pagpasok naman ng sekretarya ni Chandler at nagulat dahil sa nagdurugo ang ilong ng kaniyang boss. Mr. Chandler, what happened to you? I'm fine, Kara. Just a little misunderstanding. Wika niya habang ang isa niyang kamay ay pinapahid ang dugo mula sa ilong gamit ang tissue na inabot ni Kara. Tinutukso ko lang kasi si Sandy. Nagbiro, tapos, ayan. Tumawa si Chandler na parang wala lang pero hindi pa rin may tago ang pagkadismayado niya sa nangyari. Sir, next time, huwag ka munang magbiro sa kanya lalo na't para siyang tigre. Seryosong seryoso? Well, lesson learned. Anyway, kuhanan mo na lang ako ng gamot dun at ako nang bahala sa sarili ko. Iyon naman agad ang ginawa ng kanyang sekretarya. Kahit masakit ang ilong ng binata ay natatawa at namamangha pa rin siya sa tapang na pinapakita ni Cindy sa kanya. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog at ang liwanag ng hapon ay nagsimulang magdilim, si Chandler ay nagmamaneho na pauwi mula sa opisina. Habang nasa biyahe ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niya si Aris sa isang kanto na may kahalikang ibang babae. Hindi niya alam pero agad niyang naikuyom ang kamao sa nasaksihan. Parang isang bomba ang sumasabog sa kanyang isipan. Bukod sa nagagalit siya sa mga manloloko, nasasaktan din siya para kay Cindy na halos magmukha ng desperada para lang ipaglaban ang promotion niya. Bastardo! Bulong ni Chandler sa sarili habang nananatiling nakaupo sa loob ng kotse. Maya-maya pa ay nagpasya si Chandler na umiwas na lang. Hindi niya tinangkang lapitan si Aris. Hindi niya tinangkang makialam. Bagamat ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit, pinili niyang hindi ipakita ang sarili at maghintay na lang na matapos ang eksena. Baka mas mapabuti pa ang sitwasyon kung si Cindy na mismo ang makakaalam. Pinaandar muli ni Chandler ang kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Dumaan ang ilang araw at hindi na kayang itago ni Chandler ang inis at galit kay Aris. Tuwing nakikita niya ang lalaki sa kumpanya ay parang may init na sumisirit mula sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya apektado ng ganoon, pero ang tanging naiisip lang niya ay ang kasalanan ni Aris kay Cindy. Bahala sila. Hindi ko naman problema yun eh. Bulong ni Chandler sa sarili habang abala sa mga papel sa kanyang desk. Poor Cindy. Ang taong pinaglaban niya ay niloloko lang. Ngunit hindi natapos ni Chandler ang iniisip nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Cindy. Hawak-hawak ng sekretarya niyang si Kara. Nandito ka na naman? Tanong ni Chandler na may matalim na tono sa boses. Miss Cindy, umalis na po kayo. Kung ayaw niyong tumawag ako ng security guard. O si Aris. Tutal, nasa pwesto niya siya sa baba. Sabi ni Kara kay Cindy. Tiningnan naman ng masama ng dalaga ang sekretarya ni Chandler saka nagsalita. Huwag kang magkakamaling sabihin kay Aris na nandito ako. Kung ayaw mong masampulan. Matapang at tiyak na wika nito na nagpasabog ng tawa kay Chandler. At ikaw, kailangan nating mag-usap ulit, wika ni Cindy na may matalim na tingin kay Chandler. It's okay, Kara. Umalis ka na. I'll handle this. Utos ni Chandler kay Kara na agad naman itong sinunod. Nang makaalis ito ay nagsalitang muli ang binata. Okay, wala nang sagabal. Sabihin mo na kung ano ang balak mong sabihin. Seryoso namang tinitigan ni Cindy ang binata. Pumapayag na ako sa kondisyon mo. Wika ni Cindy na ang mga mata ay seryoso at matalim. Nagulat si Chandler sa sinasabi ni Cindy at hindi niya alam kung anong reaksyon ang ibibigay. Pumapayag ka? Tanong ni Chandler na halos hindi makapaniwala. Para bang hindi tumagos sa kanyang utak ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Oo, gagawin ko ang kondisyon mo. Habang binibitawan ni Cindy ang mga salitang iyon ay hindi rin niya maipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya.
Ang tanging sigurado lang siya ay ang pagmamahal niya kay Aris at ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag sa kondisyon ni Chenver ay para matulungan si Aris na makamit ang promosyon na matagal na niyang pinapangarap. Si Chenver naman, bagamat nagulat ay hindi na rin nagdalawang isip na tanungin si Cindy. "Are you sure about this, Cindy? I mean, I was just kidding." "Oo, seryoso ako. At kung nagbibiro ka lang, ako hindi. Kasi ako, handa akong gawin ang lahat para kay Aris." Natahimik bigla si Chenver. Hindi niya lubos na aakalaing handang isuko ni Cindy ang sarili para lang sa kanyang nobyong cheater. Napatiimbagang siya lalo na nang makita niyang nilock ni Cindy ang pinto at nagsimula ng tanggalin ang butones ng kanyang suot na damit. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Chenver. "Doing you a favor. Ano? Atras ka na? Naduduwag ka na ba?" "Look, hindi ako ganoong klaseng tao. I'm not doing it para lang pagbigyan ka sa gusto mo." "So, ibig sabihin ba niyan wala kang isang salita? Mga duwag at bakla lang ang gumagawa nun." "Hindi ako duwag." Bakla? Baka bakla ka." Umigting ang panga ni Chenver nang marinig iyon, kaya naman mabilis niyang nilapitan si Cindy at sinunggaban ng isang mapusok na halik. Iilang botones na lang ang natitira sa damit ng dalaga, kaya naman si Chenver na ang nagtanggal noon. Si Cindy naman ay hindi malaman kung bakit parang gustong-gusto niya ang marahas na paghalik ni Chenver sa kanya. Wala mang pagmamahal ang halik na yon, pero ramdam niya ang pagnanasa sa katawan nito dahil iyon din ang nararamdaman niya. "You want this, huh? Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo," saad ni Chenver at muling sinakop ang labi ng dalaga. Nang matanggal ang damit na pangitaas ni Cindy ay sunod namang tinanggal ng binata ang bra nito, dahilan para makita niya ang naglalakihang bundok ni Cindy sa harapan. Kinapa niya yun ng ilang segundo hanggang sa hinayaan niyang mapaglaruan niyon ng kaniyang bibig. Napahalinghing naman si Cindy sa tindi ng sensasyong pinaparamdam ni Chenver sa kanya. Hindi na siya berhen, pero kay Chenver lang niya nararamdaman ang kakaibang init at elektrika sa kanyang katawan. Magkahalong kiliti at init ang nararamdaman ng dalaga, lalo na nang pahigahin siya ng CEO sa sofa at tumayo itong muli para hubarin ang kanyang coat. "Mas lalo lang akong naiinitan sa suot ko, plus the view," saad ni Chenver kasabay ng pagkagat sa kanyang labi. Nang wala na itong damit pang itaas, katulad ni Cindy, ay bahagyang napalunok ang dalaga nang makita ang naglalakihang muscles nito at ang mga pandesal na para bang bagong bake lang dahil sa init. Bukod doon, mas lalo pa siyang napalunok nang makita ang pantalon nito na may bumubukol sa harapan. Nang matapos ay pumaibabaw si Chenver sa kanya at muling pinaglaruan ng dila nito ang kanyang buong katawan. Madami pang ginawa ang binata para lang kilitiin siya hanggang sa mapapitlag siya nang ipasok na nito ang alaga sa kanyang kuweba. Ramdam niya ang sakit niyo na para bang mapipigtas ang kanyang mahal na Maria, kaya nagsalita siya. "Teka lang, what's wrong? Pwede bang huwag mong isagad? Ang sakit eh." Natawa naman si Chenver sa sinabi niyang yun. "Miss Cindy, hindi ko pa sinasagad. Kalahati pa lang ang pinapasok ko." Sa sinabi ay doon na ng lagi ang mga mata ng dalaga. Napapaigtad na nga siya na kalahati pa lang ang pinapasok nito. Paano na lang kaya kung buo na? Ngunit sa kabila niyon, napapalitan naman ng sarap ang sakit na kanyang nadarama. Hanggang sa marating na nga nila ang rurok at pinagmasdan lang niya ang binata habang nilalabas nito ang puting likido galing sa alaga nitong akala niya ay isang simpleng ahas lang, ngunit isang dragon pala sa laki. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ay isa-isa nang kinukuha ni Cindy at Chenver ang kanilang nagkalat na damit at nagbihis. Bagamat hirap at masakit ang bagong dilig niyang petsay, ay nagawa pa rin niyang tumindig ng tuwid.
Nagagawa ko na ang kondisyon mo kaya't dapat ma-promote na si Aris. Saad ni Cindy. Hindi naman agad nakapagsilita si Chandler at seryoso lang na tiningnan ang dalaga. Ganyan mo ba talaga kamahal si Aris na kaya mong gawin ang lahat para sa kanya kahit kapalit nun ay ang sarili mo? Tumagal ng ilang segundo ng katahimikan bago nakapagsalita si Cindy. Tumingin siya kay Chandler. Ang mga mata niya ay naglalaman ng tapang at lungkot. Hindi ko kayang makita siyang mabigo, Chandler. Oo, mahal ko siya. At oo, handa kong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit na minsan hindi ko alam kung tama ba o mali. Kung ang kailangan niyang mangyari ay makuha ang promotion niya, gagawin ko. Pero hindi ko rin alam kung anong presyo ang kailangan kong bayaran. Kasi kung may isa mang bagay na hindi ko kayang gawin, iyon ay masaktan siya. Pero sa ngayon, parang wala akong ibang magawa kundi magpatuloy sa laban na ito. Sa mga salitang iyon ni Cindy, parang tumago sa puso ni Chandler ang lalim ng pagmamahal meron siya para kay Aris. Mahal mo siya ng ganun, Cindy? Hindi mo na naiisip ang sarili mo? Hindi ko na iniisip yan kasi ang mahalaga sa akin ay makita siyang masaya at matagumpay. Kung sa pamamaraang ito makakamtan niya iyon, gagawin ko. Nagkatinginan silang dalawa ng ilang saglit, parang nagkakaintindihan, pero parehong may mga tanong na hindi kayang sagutin. Si Cindy na tila naghahanap ng kasagutan at si Chandler na naguguluhan sa nararamdaman niyang hindi niya kayang ipaliwanag. Kung ganun, sana nga makuha ni Aris ang promosyon na gusto niya. Pero Cindy, dapat mong malaman na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagsasakripisyo. May hangganan din yan. Hindi na lamang umimik ang dalaga. Habang papalabas ng opisina, hindi mapigilan ni Cindy ang magpigil ng luha. Ang mga salitang sinabi ni Chandler ay nag-iiwan ng matinding epekto sa kanya. At kahit hindi niya aminin, ramdam niyang may ilang bahagi ng kaniyang puso ang nawawala. Ni hindi na siya makatingin sa salamin dahil sa kaniyang nagawa. Ngunit sa tuwing iniisip niya si Aris ay napapangiti naman siya. Kahit na ang lahat ng ito ay mahirap at kahit alam niyang hindi siya buo, ang iniisip niya lang ay ang kaligayahan ni Aris. Isang linggo ang lumipas at umaasa si Cindy na magiging maayos na sila ni Aris. Ngunit bigo siya dahil mas lalo pang naging malamig ang pakikitungo ni Aris sa kanya. Tila ba hindi na siya pinapansin nito. Ang mga gabi nila na dati ay puno ng tawanan at kwentuhan ay napalitan ng kalungkutan at distansya. Hindi na siya tinatanong kung kumusta ang araw niya at hindi na siya tinitingnan ng may pagmamahal tulad ng dati. Nararamdaman ni Cindy na tila may malalim na pader na itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin maiwasan ni Cindy na magtampo. Minsan iniisip niya kung sapat na ba ang ginagawa niya para kay Aris, kung talaga bang karapat-dapat siyang mahalin at ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Isang linggo ang lumipas mula nang magsimula ang malamig na pagtrato ni Aris kay Cindy. Palaging tahimik ang bahay tuwing magkasama sila. At tuwing magkausap sila, ang usapan ay madalas nauurong. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon nila nang isang araw ay mahuli ni Cindy si Aris na may kapalitang sweet messages sa isang secret app. Doon nabasa niya ang lahat, kaya naman kasabay ng pagbilis ng tibok sa kanyang puso ay ang mga luhang nag-uunahang kumawala. Sakto namang palabas ng banyo si Aris at nakita nitong hawak na ni Cindy ang kanyang cellphone. Aris, sino to? Nagulat si Aris at mabilis niyang itinago ang cellphone sa kanyang kamay. Wala yan, Cindy. Wala? Ang sweet niyo sa isa't isa tapos wala, Aris? Ilang linggo nang malamig ang pakikitungo mo sa akin. Hindi mo na ako kayang lokohin. Nakita ko na ang ebidensya. Hindi nga totoo yan. Wala akong ginagawa. Tamang hinala ka lagi eh.
Itigil mo na nga yan. Wala ka na bang pakialam sa akin, Aris? Lahat ginagawa ko para maging maayos ang takbo ng relasyon natin. Kahit na dinaig mo pa ang yelo sa pagiging malamig sa akin. Saan ba ako nagkulang, ha? Bakit? Nagawa mo akong ipagpalit sa iba. Lintik na yan, Cindy, oh. Wala nga. Hindi ako naniniwala. Sino yan? Sino yan? Ha? Oo na. Aamin na. May iba nga ako. Ano bang pinuputok ng botche mo dyan, ha? Masaya ka na? Parang nanghihina si Cindy nang marinig iyon mula sa bibig ng nobyo. Napaupo siya sa sahig at humahagulhol. Doon naman kumalma si Aris at muling nagsalita. I'm sorry. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa atin eh. Minahal kita, Cindy. Hindi naman tayo tatagal ng ganito kung hindi, di ba? Kaya lang dahil sa mga personal kong problema, hindi ko na alam ang gagawin eh. Di mo alam, pero alam mong mambababae? Hayop ka? Lahat ginagawa ko para sa'yo. Pasensya na. Wala eh. Nagawa ko na. At hindi ko na rin hihilingin sa'yo na patawarin mo ako dahil maski ako, hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Salamat sa lahat. Huling wika nito at umalis sa kaniyang harapan. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Cindy. Parang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na inaalay niya para kay Aris ay nauurong na lang at ang mga pangarap na binuo nila ay naglaho na parang bula. Dali-dali naman siyang nag-impake at naghanap ng bagong bahay na mauupahan. Hindi niya na yata maatim na makita pa ang mukha ng nobyo niyang manluloko. Mahal niya ito pero pinangako niya sa kanyang sarili na kapag niloko siya ni Aris, kahit gaano pa sila katagal o kahit gaano pa niya ito kamahal, ay hindi na niya ito bibigyan ng pagkakataong lukuhin pa siya ulit. Kinabukasan din ay hindi na nakapagpigil si Cindy. Agad siyang nagbihis at nagdesisyong pumunta sa kumpanya ni Chandler. Galit, sakit at pagkabigo ang bumabalot sa kanyang dibdib. Kaya't hindi siya papayag na siya lang ang makaramdam nun. Pagdating ay saktong nakita niya si Chandler sa labas ng office nito kaya doon na siya huminga ng malalim. Nang makita naman siya ng binata lalo na ang namumugto niyang mga mata ay tila ba nakaramdam ito ng awa sa kanya. Cindy, anong nangyari sa'yo? Bahid sa tono nito ang pag-aalala. Nang hindi makapagsalita si Cindy ay nilapitan niya ang sekretarya. Huwag kang magpapapasok sa office. Kung may kailangan ka naman sa intercom mo na lang sabihin. Yes, sir. Cindy, tara na sa loob ng office ko. Saad nito at nauna na. Nang makapasok naman silang dalawa ay doon na tinitigan ni Chandler ang dalaga. So, what is it this? Huwag niyo na pong ipromote si Aris. Dapat po siyang tanggalin sa trabaho. Wika ni Cindy, ang boses ay matigas at puno ng galit. Nangunot naman ang noo ni Chandler. Bakit, Cindy? Anong nangyari? Tanong niya, hindi maiwasang mag-alala. Kasi nagloko siya. May iba siyang babae. Ang walang hiyang yun, matapos kong ipagkanulo ang sarili ko para sa kanya. Mambababae siya. Nang marinig ni Chandler ang lahat ng ito ay hindi siya nakapagsalita agad. Habang nagsasalita si Cindy, ramdam ni Chandler ang bigat na nararamdaman ng babae. Nakita niya ang pusong wasak na hindi na kayang itago. Nang magsimulang umiyak si Cindy sa kanyang harapan ay hindi na kayang pigilin ni Chandler ang kanyang nararamdaman. Inabot niya ang mga braso nito at niyakap siya ng mahigpit. Shh, it's okay. It's not your fault. Gago lang talaga siya. Actually, nakita ko siya once. Nakikipag-make out sa ibang babae. Pero hindi ko sinabi sa'yo dahil baka hindi mo lang ako suntukin eh.
sabihan mo pa akong sinungaling. Isa pa, nakikita ko kung gaano mo kamahal si Aris kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang nakita ko. Ang mga luha ni Cindy ay patuloy na dumaloy habang yakap siya ni Chandler. Ang bigat ng mga saloobin ni Cindy ay natutunaw sa init ng yakap ni Chandler. Alam mo ba, Cindy, kaya hindi siya napropromote? Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kayabangan niya. He thought he deserved everything, but he was too proud to see what really mattered. Lumingon si Cindy sa mga mata ni Chandler. Naiintindihan ko na ngayon. Masyado lang talaga akong nabulag na hindi ko na naiisip ang sarili ko. Hindi mo kasalanan, Cindy. Ibinigay mo ang lahat at minahal mo siya ng totoo. Pero hindi siya marunong magpahalaga. Siya ang may problema at hindi ikaw. Salamat, Chandler. Salamat sa pagiging nandyan. Sabi ni Cindy habang patuloy na dumadaloy ang mga luha. Huwag mong kalimutan, Cindy. Wika ni Chandler. Habang mas pinapalakas ang kanyang yakap. Mabait ka at maganda. Hindi ka dapat niloloko, kundi minamahal. Hindi mo deserve ang ganitong sakit. Ang mga salitang iyon ay parang hangin na dumadaan sa puso ni Cindy. Hindi niya inaasahan na may taong magbibigay sa kanya ng ganitong comfort at pagpapahalaga sa kabila ng lahat ng dinanas niya. Parang biglang kumalma ang puso niya at ang sakit ay nagsimulang mabawasan. Nang magsalubong ang mga mata ni Chandler at Cindy, tila ang oras ay huminto. Walang salita, ngunit ang nararamdaman nila ay mas matindi kaysa mga salitang maaring sabihin. Ang pagkakalapit nila, ang tindi ng damdamin ni Cindy na tila naglalaban sa loob ng kanyang dibdib ay nagsanhi ng isang hindi inaasahang pagkilos mula kay Chandler. Sa isang iglap, ang mga labi ni Chandler ay dahan-dahang bumaba at hinalikan si Cindy. Isang masoyong halik ang naganap na puno ng pag-unawa, ng pangako at ng buong pusong pagpapahalaga sa babae sa kaniyang harapan. Saglit lamang iyon, ngunit ang bawat segundo ay tila naglalaman ng lahat ng saloobin ni Chandler na matagal nang nais iparating. Nang bawiin ni Chandler ang kanyang labi ay hinila siyang muli ni Cindy palapit at ito na ang humalik sa kanya. Mas matagal, mas malalim at puno ng pananabik. Habang naglalapat ang kanilang mga labi, ramdam nila pareho ang bigat ng mga saloobin na nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Hanggang sa parehas na ngang nag-init ang kanilang mga katawan at namalaya na lamang nila na wala na silang mga saplot. At doon sa sofa, muli ay inangkin nila ang katawan ng isa't isa. Kung noong unang beses na may mangyari sa kanila ay kay Chandler lahat ng kilos, ngayon si Cindy na ang pumaibabaw sa binata at kumilos para mapaligaya ang kanilang mga sarili. Simula noon ay hindi malaman ni Cindy kung bakit hindi na mawala sa isipan niya si Chandler. Alam namang mali iyon dahil nagmumukhang rebound ang binata dahil bago lang silang naghiwalay ni Aris. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili, lalo na noong nagkita sila mismo ni Chandler sa labas ng apartment na bagong tinutuluyan ng dalaga. Bagamat nagtataka ay hindi niya maiwasang madama ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga mata ni Chandler ay puno ng seryosidad, ngunit hindi maikakaila na may halo itong kakaibang saya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tanong ni Cindy. Ang boses ay puno ng kalituhan. Hindi siya sigurado kung galit siya o kung may nararamdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Si Chandler na tila walang balak magtakip ay ngumiti ng konti. I find ways. Isa pa, hindi ko kayang pabayaan ka na mag-isa, Cindy.
Ang sagot ni Chenver ay parang isang hangin na nagdulot ng kilig at magkahalong takot sa puso ni Cindy. Alam niyang maraming hindi tamang nangyari sa kanilang buhay. Ang pagkabigo niya kay Aris at ang pagmamadali na maghanap ng pag-asa mula sa ibang tao. Ngunit hindi kayang itanggi ni Cindy na may kakaibang epekto si Chenver sa kanya. Hindi na siya sigurado kung paano nagsimula ang nararamdaman niyang ito. Pero isang bagay lang ang sigurado, hindi niya kayang kalimutan ang binata. Hindi pa rin siya nakakasiguro ngunit hindi rin niya kayang itago ang unti-unting pagkakaroon ng damdamin para kay Chenver. Sa mga simpleng salita ni Chenver, nakita ni Cindy ang taos-pusong hangarin nito na maging bahagi ng kanyang buhay. Kahit pa may kalituhan at takot siyang bumangon muli mula sa sakit ng nakaraan. Chenver. Ang pangalan ni Chenver ay halos isang bulong sa labi ni Cindy. Pero naramdaman niyang siya na mismo ang gumugulo sa kanyang isipan. Hinawakan siya ni Chenver sa mga braso at ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Hindi kita pababayaan, Cindy. Nandito lang ako para sa'yo. Kaya sana, huwag mo naman akong itulak palayo. Ang mga salitang iyon kahit na puno ng kabiguan ay nagbigay kay Cindy ng lakas na hindi niya akalain. Ngunit sa kaniyang puso, alam niyang hindi pa siya handa. Hindi pa siya handang magbigay ng buo kay Chenver. Lalo na't ang puso niya ay nakakulong pa sa mga alaala ni Aris. Ngunit sa pagkakataong iyon, nararamdaman ni Cindy na may maliit na espasyo na nagsisimulang magbukas para kay Chenver. At unti-unti natututo siyang tanggapin ang posibilidad na marahil may bagong simula sa kanyang buhay na mas magbibigay sa kanya ng saya at pagmamahal. Pinapasok niya naman ang binata sa loob ng kanyang apartment. Anong gusto mong inumin o kainin? No, thanks. Actually, nandito lang ako para sabihin sa'yong na si Chenver ay tumayo lang sa gilid ng sala, hindi makatingin ng diretso kay Cindy. Ang mga kamay niya ay nakatago sa pockets ng kanyang jacket. Tila ba nahihirapan siyang magsalita, kaya't medyo natagilid siya bago naghanap ng tamang mga salita. Well, kasi sana hindi mo ako i-judge agad, ha? Tumingin siya sa sahig at nag-iwas ng mata kay Cindy. Gusto ko lang sanang sabihin na hindi ko talaga kayang basta-basta lang magpatalo sa kay Aris. Natawa si Cindy. Medyo naiinis man pero may halong aliw. Ano? Gusto mong sabihin na mas okay ka pa kay Aris? Hindi ganun. Sagot ni Chenver. Ang mukha ay pulang-pula. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Tanong niya na unti-unting lumapit kay Chenver. Umiling si Chenver tapos nag-angat ng ulo. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero ewan ko ba? Basta hindi ko kayang makita ka na ganyan. Basta ayaw kitang mag-isa habang nasa stage ka pa na nakikipaglaban dyan sa nawasak mong puso. Alam mo, isa kang strikto at tinitingalang CEO pero nauutal ka dyan. Huwag mong sabihin in love ka na sa akin. Pabirong wika ni Cindy dito. Paano mo nalaman? So, in love ka nga sa akin? Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman sa akin pa? Hindi na nga ako derhen, di ba? Tsaka, hindi ako dapat para sa'yo. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Well, sa akin, hindi. I find you interesting at kakaiba ka sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Kasi nga, hindi sila tanga sa pag-ibig while me,
Cindy, hindi ka tanga. Nagmahal ka lang. Well, kung ganun, ikaw na ngayon ang tanga kasi marami namang ibang babae dyan pero dito ka pa sa... Hindi na natuloy ni Cindy ang ibig sasabihin nang halikan siya ni Chenver sa labi. Wala akong pakialam, tanga na kung tanga, basta mahal kita. That's it. Natigilan si Cindy saglit bago ngumiti at nagsalita. Siguro kailangan ko munang mag-isip. Salamat. Isang linggo ang lumipas mula nang magkausap sila. Araw-araw ay may mga simpleng paraan si Chenver para magpakita ng kaniyang malasakit kay Cindy. Tinutulungan siya nitong sa mga trabaho sa opisina. Inaalagaan siya sa mga maliliit na detalye at paminsan-minsan ay nagdadala pa ng mga paborito niyang pagkain. Isang hapon habang abala si Cindy sa kanyang computer, nagulat siya nang makita si Chenver na lumapit sa kanya. Hawak ang isang maliit na supot ng paborito niyang kape at donut. Hey, sabi ni Chenver na medyo kinakabahan. I was thinking baka gusto mong mag-break saglit. Hindi naman aabuti ng 1 oras ang break, right? Si Cindy na medyo nagulat ay na-appreciate ang gesture. Saka ngumiti at tinanggap ang kape. Salamat, Chenver, sagot niya habang binubuksan ang donut. Matapos kasing tanggalin ni Chenver si Ari sa kumpanya niya at sinabihan din ng ibang kumpanya na wag tatanggapin ang lalaki, ay pinasok niya si Cindy sa kumpanya bilang kaniyang sekretarya. Nag-resign na kasi si Cara dahil ikakasal na ito at doon natitira sa ibang bansa. Seryoso ka ba sa mga ginagawa mong to? Parang hindi ka yata napapagod, Chenver ah. Natatawang wika niya. Well, kung gagawin ko ang mga maliliit na bagay na to make you smile at mapansin mo, then okay na rin sa akin. Natawa si Cindy at hinaplos ang braso ni Chenver. Talaga? Para lang mapansin kita? Tanong niya ng pabiro. Tumitik si Chenver kay Cindy at sa mga sandaling iyon, nakita ni Cindy ang mga mata ni Chenver na puno ng seryosong nararamdaman. Kasi I really want you to notice me, Cindy. Alam ko na matagal ka nang nandyan para sa akin. Thankful naman ako doon. Pero hindi ko alam kung handa na ba akong magtiwala ulit, Chenver. Bumuntong hininga si Chenver pero hindi siya sumuko. I'm not gonna force you, sabi niya. But if ever you're ready, I'm here. No pressure. I just want you to know that I care about you, and if you let me, I want to show you how much I love you. Isang malalim na pagtingin ang ipinagkaloob ni Cindy kay Chenver. Hindi mo kailangang maging perfect, Chenver. Pero siguro, pag handa na ako, I'll let you know. Ngiti nito. At doon nagsimula ang mas matamis nilang pagsasama. May mga gabing magkasama silang nanonood ng pelikula, nag-uusap ng mga simpleng bagay at nagsusulat ng mga liham na puno ng mga pangarap at kaligayahan. Si Chenver na tahimik ngunit determinado ay patuloy na ipinapakita kay Cindy ang kaniyang malasakit at mga simpleng galak na nagpapatibay ng kanilang koneksyon. Lumipas ang 1 taon at unti-unting napatunayan ni Chenver na seryoso siya kay Cindy. Pinakita niya sa dalaga ang mga simpleng bagay na nagsisilbing patunay ng kaniyang pagmamahal at malasakit. Mga sorpresa, maliliit na pag-aalaga at mga gestures na hindi lang basta pagpapakita ng atensyon kundi ng tunay na pagpapahalaga. Sa mga buwan ng kanilang pagsasama, unti-unti ring natutunan ni Cindy na magtiwala ulit at ibukas ang kanyang puso sa bagong relasyon. Kaya naman sinagot niya rin ang binata.
Hanggang isang araw habang magkasama sila sa apartment ni Cindy, napansin ni Chandler ang wallpaper ng phone ni Cindy. Isang larawan nilang magkasama ni Aris noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Hindi napigilan ni Chandler na magsimulang magtampo. Nagmaktol siya at kunwari hindi natuwa. Hey, bakit pa si Aris ang wallpaper mo? Hindi ba dapat ako na? Tanong ni Chandler sabay pout at tumingin kay Cindy na parang bata. Nagulat si Cindy at natawa nang makita ang reaksyon ni Chandler. Hala, nagtatampo ka ba? Tanong ni Cindy habang binabaybay ang screen ng phone niya. Okay lang yan, Chandler. Hindi ko pa napapalitan. Nostalgia lang. Biro ni Cindy. Ha? Nostalgia? Huwag mo akong gawing pangalawa ha. Baka magtampo na ako. Natawa si Cindy at tinapik si Chandler sa balikat. Sige na, change ko na, sabi niya. Sabay bukas sa settings ng phone at pinalitan ang wallpaper niya na silang dalawa ang magkasama. Yan, okay na ba? Ikaw na ang bago kong wallpaper. Ngumiti si Chandler at tinapik niya si Cindy sa ulo. Kasi ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko, Cindy. Hindi ko gusto na may ibang imahe pa dyan sa phone mo na dapat mo nang kalimutan. I know, Chandler. Tsaka, hindi ko naman talaga nakakalimutan si Aris. Kahit papano'y naging bahagi din naman siya ng buhay ko. Pero wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Dahil ikaw na ang mahal ko ngayon. At mahal na mahal din kita. Sabay si Il ng halik dito. At mula noon, naging mas matibay ang kanilang relasyon. Pagkatapos din ng isang taon ng masaya at matibay na relasyon ay hindi na nakapagpigil si Chandler. Alam niyang si Cindy na ang babaeng gusto niyang makasama magpakailanman. Kaya't isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa isang romantic na restaurant, nag-isip si Chandler ng isang sorpresa. Habang hinihintay nila ang kanilang dessert, tinanong ni Chandler si Cindy. Cindy, alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa akin? Tumingin si Cindy kay Chandler at ngumiti. Seryoso ka ba? Alam ko naman yan. Ngunit ang sinabi ni Chandler ay higit pa sa isang simpleng I love you. Binuksan niya ang maliit na kahon at ipinakita ang isang sparkling engagement ring kay Cindy. Kasi gusto ko sanang gawing magpakailanman ang lahat ng to. Will you marry me, Cindy? Lumuha si Cindy sa sobrang saya. Hindi niya inisip na darating ang araw na to, ngunit ang pagmamahal ni Chandler ay napatunayan niyang buo at tapat. Oo, Chandler, oo. Papakasalan kita, sagot ni Cindy, habang binabaybay ang luha sa kanyang mata. Isang taon ang nakalipas mula sa proposal at ang kanilang kasal ay isang napakagandang selebrasyon ng kanilang pagmamahalan. Puno ng saya at pagmuni-muni, ginugol nila ang buong araw sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Pinagdiriwang ang bagong simula ng kanilang buhay. Habang naglalakad sila sa simbahan bilang mag-asawa, parang nagsimula ang isang bagong kabanata para kay Cindy at Chandler. Hindi lang sila magkasama bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa na nag-iisa sa kanilang mga pangarap. Pagkalipas ng ilang taon, isang araw dumating ang pinakamagandang balita sa kanilang buhay. At iyon ay ang balitang nagdalang tao si Cindy. Walang kasing saya ang mag-asawa nang makita nila ang kanilang anak. Ang buong buhay ni Cindy at Chandler ay nagbago. Ngunit sa lahat ng iyon, natutunan nilang mas mahalin ang isa't isa, lalo na sa pagpapalaki ng kanilang anak. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak na natututo at nagkaroon ng mga unang hakbang, si Chandler at Cindy ay hindi makapaniwala kung gaano sila kasaya. Ang mga simpleng bagay sa buhay,
mga pagngiti, mga halakhak at ang pag-aalaga ng kanilang pamilya ay naging pinakamahalagang bagay na may kahulugan. Masaya sila sa bawat hakbang ng kanilang buhay at sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga pagkatalo, ang pagmamahalan nila ay mas naging matibay at mas matamis. Saksi sila sa bawat araw ng kanilang anak na lumalaki at natututo ng mga mahahalagang bagay sa buhay. At sa bawat halakhak at bawat iyakap, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng mas malalim at walang kapantay na pagmamahal. The end. Hey guys, this is Marie from Kulay TV, and that's the end of the love story entitled From Betrayal to Bliss. I'm sure magugustuhan nyo yan kasi sobrang ganda ng story na yan. Mapapaluha po kayo. And thank you so much sa patuloy nyo pong pagsusuporta. Maraming salamat po. I'll see you next time. Take care. Bye. Okay, thank you all for listening. I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you to our writer, Miss Regine. Also, thank you to our narrator, Miss Marie. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.